Hello friends, nandito tayo sa labas ng bahay para meron tayong natural lighting. Napansin mo ba na kahit kagigising mo lang, mayroon kang feeling of heaviness? Parang ang bigat ng pakiramdam mo o malungkot ka na kaagad. Feeling low battery ka na. Natanong mo pa yun sa sarili mo na hindi ka pa naman gumagawa, hindi ka pa naman pagod, pero problemado ka na. Naiisip mo na agad ang problema, naiisip mo na kaagad yung stress, or meron kang kinakatakutan na natatakot kang buksan yung cellphone mo, baka may mag-message sa'yo na hindi magandang balita, mag-email sa'yo ng problema sa trabaho. Disclaimer, hindi tayo magaling mag-drawing. Ito tayo. Okay? Okay. Stickman. Sa loob natin, palaging may nagtatalong thoughts. Okay? Either good or bad. Para isipin natin, sa bawat isa sa atin, sa loob natin, merong dalawang asong nag-aaway. Okay? Ito, na nag-aaway. Try natin i-straight siya. Okay? Isang dog to friends ha. Okay. May isang bad dog. Ano natin to na bad dog siya. So, galit na galit siya palagi. Okay? Mukha bang aso? Yung isa naman, okay. Okay. Ito naman represents good dog. Meron pa siyang halo. Yan. May halo pa siya. Good dog, full of ano siya, full of love. Sa puso niya. At, ito si good. Yan. Ngayon, ito si bad dog. Ito yung nag-represent ng mga negative thoughts na. Ano yun? Yung mga fears, worries, inggit, stress, yung bang palagi kang galit, naiinis, madali kang mainis. So, yun yung mga thoughts na iniisip mo na nagpapagalit sa'yo, nagpapastress sa'yo, nagpapangwari sa'yo. Meron din naman sa loob natin, meron din siyang good dog. Ngayon si good dog represents good energy, good thoughts. Like, ano paisip niya sa'yo, nakalma ka lang, be patient, o patawarin mo na yan, naku, palipasin mo na yan, wag mo na lang patulan yan. Be kind, be compassionate, tumulong ka kasi maraming, naghihikahos ngayon, ganyan. So, yan, palagi yan, constantly, araw-araw, sa buhay natin, nag-aaway yung dalawa. Sa palagay mo, sino kaya ang mananalo sa kanila? Who will win? Sino yung panalo? Ang mananalo sa kanila ay the one that you will feed. Or kung sino yung papakainin mo. Is the one you will feed. Pakainin mo, siya yung mananalo. Meaning to say na pinapakain, yung bibigyan mo ng atensyon, yung aalagaan mo, yung bibigyan mo ng special attention, ganon. So, siya yung mananalo. Why? Kasi syempre aalagaan mo, papakainin mo, lalakas siya. Diba? Pero, kung sino yung hindi mo pakainin, meaning hindi mo papansinin, hindi mo aalagaan, wala kang pake. Parang hayaan mo siya na magutom. O diba? Halimbawa, papakainin mo ay si bad dog. Meaning, ang palaging focus ng isip mo sa negative,
sa stress, sa nakakainis, doon ka palaging nakapokus. So, lalakas to. Diba? Lalakas siya. And then, ito naman, manghihina siya. Manghihina siya. So, hanggang sa papayat siya, hanggang sa mamatay siya. So, ito yung mananalo. Meaning, palaging ang buhay mo punong-puno ng stress, punong-puno ng problema. Parang everyday, oras-oras na lang, mabigat. Kasi nga, na-attract mo. We attract what we are. Kapag yung inner state natin ay palaging nasa negative, yun ang ma-experience natin sa reality natin, no? Sa external world natin. Pero, kapag napag-desisyonan mo, okay, naging aware ka na mayroong bad and good dog sa loob mo. So, ito ngayon yung palalakasin mo yung power niya. At ito naman yung gugutumin mo siya. So, yung power niya ay manghihina na siya, going down. So, hanggang sa manghina na si bad dog, hanggang sa yung kahol niya wala nang power. Parang hindi ka na natatakot kasi hindi na siya makakahol dahil sa panghihina niya. Hanggang sa kung mawala na siya, ganun. So, ibig sabihin, pinakain mo o binagyan mo ng atensyon, inalagaan mo, mas pinokus mo yung isip mo sa good thoughts. Ang palagi mo nang pinapanood ngayon ay yung mga good contents, yung magbibigay sa'yo ng inspiration, hindi ka na nagbababad, no? Sa mga chismis, sa mga politika na nagpapadam lang ng energy mo, nagpapagalit lang sa'yo, nagpapainis lang sa'yo, di ba? Pansinin mo kapag nanonood tayo, nagbababad tayo sa politika, lalo na kapag kalaban mo sa politika yung di ba? Parang inis na inis ka sa sinasabi. So yung frequency mo, yung vibration mo ay bumababa. Yung magandang aral na maaano natin dito, makukuha natin dito. Kapag tayo, friends, ay naging aware na sa nature na natin, sa loob natin, may palaging maglalaban siya. Kaya, para maiwasan mo na sa umaga pa lang ay mabigat na agad ang pakiramdam mo, problemado ka na, parang maikli na agad ang pasensya mo, kailangan bantayan mo kung sino yung papakainin mo at paaalmusalin mo. Okay? Halimbawa, pag gising mo pa lang, huwag mong i-entertain, huwag mong kunin ka agad yung cellphone mo at mag-browse ka. Diba? Usually, lalo na kapag meron kang kakilala na sa tingin mo, nag-succeed na, tapos ikaw naman, nalungkot-lungkot ka dahil ikaw, andyan ka pa rin, hindi ka pa rin umaasenso sa buhay. So, ang bilis ng pagbaba, paghihina ng good dog mo doon. Kasi nga, nag-focus ka doon sa inggit, di ba? Yung parang feeling kawawa ka, bakit ganito ka pa rin, hindi ka pa rin umaasenso, ganun. Or nag-dwell ka kaagad sa balita, na ayan na nga, nagtaasan na, nagrarally na, nagkakagera na, o ikaw naman, hindi ka pa nakakatayo sa kama mo, takot ka na, at nag-worry ka, naku, paano pagka tumaas na yung pamasahe, tumaas na yung gasolina, paano na yung pagpasok mo, may utang ka pa naman sa bahay, nagbabayad ka pa, naghuhulog ka pa, or marami ka pang credit cards na dapat bayaran, so yung mga ganun. Dahil naging aware ka na merong dalawa talagang natural na nagtatalo sa isip natin, palagi mo itong itanong, sino ba ang papakainin ko? Si bad dog o si good dog? Saan ba ako magpo-focus? Sa negative or sa positive thoughts? Saan ba ako magbababad ng content? Sa Facebook, sa social media? Sa good content ba or sa bad content? Ganun, nasa sayo yan. So, nasa control natin. Hindi tayo biktima, hindi tayo slave ng thoughts natin. We are not our thoughts. Okay? Tayo ang boss ng thoughts natin. Kaya natin i-direct or i-focus kung saan natin gusto i-focus ang isip natin. Hindi yung pag pinaisip sa atin ng thought natin, isipin mo yung mga taong nag-api sa'yo, yung mga traumatic experiences mo, mag-focus ka dun. Alalahanin mo ulit yung mga taong nang-api sa'yo or nag-reject sa'yo, nag-insulto sa'yo, yung mga ganong thoughts. No, you have the power to control. Ikaw ang boss ng thought mo. Naku, wala na yan, ayoko nang isipin yan, pinatawad ko na yan, hayaan ko na yan. This time, hindi ko na sasayangin yung energy ko sa tapos na. Kasi tapos na, diba? Lalo na yung mga past or yung anxiety mo na yung future ay pinapalala mo. Nag-create ka ng story malala. Hindi magandang story sa isip mo. Yun ang anxiety. Na nag-predict ka or nag-assume ka ng mga kwento sa isip mo na hindi na magiging maganda ang sitwasyon sa bansa or yung buhay mo hindi na talaga aasenso, hindi na magsasucceed yung negosyo mo, hindi ka na magiging masaya sa trabaho mo, hindi ka mapopromote, hindi ka mariregular, yung mga ganun, ikaw ang nag-create sa isip mo. So, palagi yun ang ipinapakain mo. Kaya nga, always be aware. Always be aware ano ang pinapakain natin, saan tayo nagpo-focus. Para naman, kapag ang naging focus mo, friends, ay ang good dog, ito na yung magiging itsura natin.
Mhm. Okay. Yes. Yan. Yes. Focus ka na. O, diba? Meron pa tayong padamo-damo dyan. Yahoo! Yan. Dahil nag-focus ka na sa good dog, sa good thoughts, sa magagandang visualization na mga dreams mo, mga pangarap mo, always sa positive side ka na nagpa-focus, ito na tayo. Magiging ganito na tayo. Parang winner na tayo, friends. Feeling winner. Diba? Feeling winner. Yahoo! Sa buhay. Yung paggising mo pa lang, masaya ka na. Kahit nakahiga ka, wala pang nangyayari, wala pang good news na dumarating sa'yo. Pero feeling winner ka na. Feeling abundant ka na. Feeling success ka na. Ganun. So, ayun lang friends. O, diba? Sinubukan ko lang na mag-illustrate kahit hindi tayo ganun kagaling sa pag-drawing. At least, I hope lang sa simpleng discussion natin ngayon ay may natutunan kayo. Okay, remember, sino papakainin mo, sinong bubusugin mo, si bad dog or si good dog. It's your choice.